Sinabi ni Jesus, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Paano tayo dapat tunay na magsisi? Ang pananalangin ba sa Panginoon, O Panginoon, ako ay makasalanan, patawarin mo po ako, ito ba ay tunay na pagsisisi? Ang regular na pagbabasa ba ng Biblia at pagpunta sa simbahan ay tunay na pagsisisi? Ang pagiging mabuting tao, pagtulong sa kapwa, pag-iwas sa gulo, hindi pa ikikipag-away o pagmumura, at pag-iwas sa paninigarilyo, pag-inom, o pagsasamantala ng tunay na pagsisisi ng iba? Marami ang naniniwala na ang paggawa ng mga bagay na ito ay katumbas ng pasisisi. Ngunit sa realidad, ito ay mga huwad na anyo ng pagsisisi, hindi tunay na pagsisisi. Bakit ko sinasabi ito? Halimbawa, kadalasan mong inaamin ang iyong mga kasalanan sa Panginoon at gumagawa ng ilang mabubuting gawa, ngunit tunay bang tumalikod ka sa kasalanan? Tumigil ka na ba sa pagsisinungaling? Naiwasan mo na bang mahalin ang pera? Ilan sa mga turo ng Panginoon ang talagang sinunod mo? Kung ang iyong pagsisisi ay sa salita lamang, hindi ito tunay na pagsisisi. Hindi mo matatanggap ang habag ng Diyos at ang iyong hantungan ay pagkawasak pa rin. Kaya ano ang tunay na pagsisisi? Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugang pagbabago. Nag-uumpisa ito sa pagbabago ng iyong isip at sa huli nagdadala ng pagbabago sa mga kilos. Una, kailangan mong kilalanin at kasuklaman ang iyong mga kasalanan. Ikalawa, kailangan mong tumigil sa pagkakasala at maging isang bagong tao. Katulad ng mga tao sa Nineveh na hindi lamang nag-ayuno at nanalangin, ngunit tumalikod sa kanilang masasamang paraan at tinalikdan ang kanilang mga mararahas na pagkilos. Nakita ng Diyos ang kanilang tunay na pasisisi at kinaawaan sila na iniligtas sila mula sa sakuna. Ang tunay na pagsisisi ay maaaring makapagbago ng tadhana ng isang tao. Tanging ang tunay na pasisisi ang maaaring magdala sa iyo sa kaharian ng Diyos. Kung hindi, mahuhulog ka sa impyerno. Gaya ng sinasabi ng Diyos, kailangan mong malaman kung anong uri ng mga tao ang aking nais. Yaong mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian. Yaong mga hindi dalisay ay hindi pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Bagamat maaaring marami kang nagawang gawain at gumawa ka sa loob ng maraming taon, sa huli kung kalunos-lunos pa rin ang iyong karumihan, hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng langit na nais mong pumasok sa aking kaharian. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi ako kailanman nakapag-alok ng madaling daan patungo sa aking kaharian para sa mga humihingi ng pabor sa akin. Ito ay isang panuntunan sa langit at walang sino mang makasusuway rito. Gaano ka man katagal na nampalataya sa Diyos o gaano man karami ang mabubuting gawa na ginawa mo, kung ang iyong pagsisisi ay huwad, hindi tunay, oras na upang tunay na magsisi sa harap ng Diyos. Magiging huli na kung ibubuhos na ng Diyos ang malalaking sakuna upang hatulan ang lahat ng bansa at tao. Sa araw na iyon, gusto mo bang sabihin ng Diyos sa iyo, magaling, mabuti at tapat na tagapaglingkod, o hindi kita kilala, lumayo kayo, kayong mga gumagawa ng katampalasanan? Nais ng Diyos na makapasok ka sa kanyang kaharian. Ang